First time ko nga lang itong marinig, yung concrete na hamba. Hati nga yung mga comments kung matibay ba to o hindi. Nagsasabi na matagal na nga daw nilang hamba yung concrete, okay na okay pa naman. Pero yung pintuan daw nila, igawa lang sa plywood at saka sa kahoy. Kung baga, magaan yung kanilang mga pinto, kaya nagtagal. Meron din namang mga nagko-comment na kalaunan daw ay magka-crack. Nasisira daw yung mga bisagra. Tapos pag may bata daw sa loob ng bahay, lagapakan, kaya nagka-crack yung kanilang mga concrete na hamba. Ito naman sa bahay ni Father na pinapagawa natin ay plywood lang din naman ang pintuan. So magaan lang yun. Tapos wala din namang bata dito guys. Sila lang din naman ni Papa tsaka yung kapatid ko. Malalaki na. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa concrete na hamba? And ito nga pala yung update dito sa pinapagawa nating bahay ni Father. Ayan nga at natapos na nga ang pagpi-finishing ng wall sa loob at saka sa labas. Bali ito yung ginawa kahapon guys. 3 semento yung nagamit. Dito sa side na to bagong gawa at saka dun sa kabila. Bali 2 side guys is 3 semento yung nagamit. Tapos ito naman yung loob na na-flooring na natin. Bali dito nga gagawin yung CR na papahukayan natin ng kanilang deposito. Tapos ito naman yung dirty kitchen sa may gilid. Grabe no, malaki-laki pa talaga tong pera. Kaya naman mag-vlog tayo ng mag-vlog para makatulong. And syempre, nagkakaroon din kayo ng idea sa panonood dito sa atin sa mga gusto magpagawa ng bahay. Ayan nga, tinulungan ko na itong ating nagpi-finishing. Mahirap kasi kapag baba-akit siya dyan dahil nga nandito sa baba yung kanyang halo. Tapos bababa na naman siya kapag naubos na yung nandun sa taas. Kaya naman nagpunta ako dito, nagbablog nga ako, ay nakita ko yung solo, kaya naman tinulungan ko muna. Bali patapos na rin naman ito guys, kaunti na lang yung i-finish niya dito sa may gilid. Kapag may kaunting budget nga ay nagpapagawa si Papa. May inaantay nga daw siya na malaking pera para naman daw sa loob, magpapabintana daw siya at saka papagawa itong dirty kitchen. Siyempre, meron din naman kasi tayong pamilya, meron tayong mga responsibilidad, kaya hindi naman pwedeng ibuhos natin dito lahat. Bali ang gumagawa pala ngayon guys ay kapatid ni Father na karpentero din. Natapos niya na nga yung finishing sa labas at meron siyang sobra ng halo, kaya sabi niya gagawin niya na daw yung mga poste. Hindi pa kasi naka-finishing guys itong mga poste, o tignan nyo naman. Kaso nga lang kakaunti na, yun na lang yung halo, kaya sabi ko magpapabili tayo ng isang semento para matapos na to lahat. Sabi naman ni Uncle ay okay na daw yung isang sakong semento para doon sa lahat ng mga poste. Bali 9 na pirasong poste nga pala ito guys at nasa loob yung nakaumbok. Sa labas po ay walang ganyan. Parang katulad din doon sa bahay namin. At dumating na nga yung isang semento, kaya naman tayo ay maggaganito na ng buhangin. Ang tawag nga sa amin dito sa Bicol ay magsisirne, o kaya naman sa Tagalog ay magsasala para matanggal yung mga malalaking bato. Natulong ko nga pala dito yung bunso namin kapatid na si Karen, natitira din dito sa bahay kasama ni Father. Wala pa kasing asawa, kaya naman nandito pa sa atin. 30 years old na nga yan and baka next year mag-asawa na rin yan. Ewan lang natin. Balik tayo dito sa ating trabaho. Bali 2 sako guys yung kailangan naming salain and kalahati lang naman ng semento dahil nga alas 3 na rin ito ng hapon. Ayun, mag-overtime pa yata si Uncle sa ginagawa. Pero bukas na siguro yung iba. Bali, ang gagawin niya ngayon ay yung kabilang side lang. Buti nga dahil kamag-anak natin, ay naku, mabibilis talagang magtrabaho. Hindi ba sinasayang yung oras? Yung iba kasi di ba patama. So ayan nga, nakakaisang poste na siya. Pangalawa na to guys na ginagawa. Isang semento lang yan guys. Bali, 9 na poste yung gagawin ni Uncle. Ang sunod nga dapat dito ay CR dahil ito pwede na tong tirahan. Lalagyan na lang muna ng screen yung mga bintana. Ang importante ngayon ay magkaroon sila ng CR. Ay siya, hanggang dito na lang muna yung update natin. Follow for more. And salamat sa panonood nyo kung nandito pa kayo hanggang ngayon. Good night guys! Di maganda yung kulay ng tiles, parang lapida. Parang lapida ba? Tignan nyo nga guys, kayo mag-judge. So ayan na nga, lagyan na lang natin itong carpet guys para hindi nyo makitang mukhang lapida yung ating tiles. Hindi naman talaga po perfecto itong aming bahay. Ayan nga, tignan nyo at napakaliit ng carpet na nabili. Kaya naman papalitan natin yan. Order ulit ako ng panibago. Grabe, sobrang bilis ngang dumating. Halos 2 days lang guys. Eto na siya. Kaya naman ngayong araw ay lalagay na natin para hindi na talaga makikita ni kuya yung ating tiles. Sobrang dami ding good reviews nito guys. Kaso nag-aalala nga lang ako dahil nga may bata pa kami dito sa bahay. Meron pa nga tayong toddler kaya mahirap i-maintain ang kalinisan nito. Pero for the go tayo dahil nandito lang naman tayo sa bahay. Tsatsagain ko na lang maglinis. Ang ganda nga nito guys kasi malaki na pala talaga siya. Starting price nga nito ay 400 plus lang. Grabe, napaka-aesthetic na naman ang design. Ayan, hindi naman na siguro yan
mukhang lapida. Kidding aside guys, iba-iba naman talaga yung taste ng mga tao. Hindi natin siya masisisi kasi naman kulay white naman talaga. Baka yung mga bet niya sa loob ng bahay na tiles ay yung mga colorful. Tapos yung mga plain lang. Sa sementeryo naman talaga, puro white naman talaga yung lapida. Kaya siguro yun agad yung naisip niya nung nakita niya yung tiles ng bahay. Bale, ito nga pala yung carpet natin. Ang ganda ng quality. Parang yung nasa ibang bansa sa Saudi. Nga lang ako nakaranas na ang bahay puro may mga carpet talaga sa sala. At ngayon, ito namang bahay natin ang may carpet. Kaso nga lang, biglang may ganitong pumasok. Diyos ko, nagtayuan yung balahibo ko. Yung mga paganito na naman dahil nga summer na, naglalabasan na naman sila. Buti na lang nakita agad dahil nandito lang siya sa may kusina. Grabe, bigla akong nangate. Ay siya, hanggang dito na lang muna yung video natin. Salamat sa panonood. Except lang dun kay Kuya. Char! Ito na siguro yung magpapayaman sa amin. Ganito nga kadami yung nandito lang sa paligid namin. Pag tiningnan mo yan online, 120 pesos o kaya naman 50 pesos. Grabe, kamahal pala nito. Tapos dito sa amin, pakalat-kalat lang. Ito, hindi ko alam kung aquatic plants din ito guys. Pero sobrang dami niya rin dito sa may palayan. Yung iba kasing mga tumutubo na mga damo na malapit sa palayan or malapit sa mga tubigan, ilog. Yun kasi yung mga ginagawang aquatic plants. Kaya naman tuwang-tuwa ako, pandikuha ako dyan at ilalagay nga natin sa ating mga betta fish. Meron na tayong pagkukuhanan kapag meron na tayong malaki-laking aquarium. Bali, kinuha ko nga sa mga basurahan itong mga bote. Tapos kinuha ko lang yung nasa dulo dahil doon natin yung paglalalagay. Bali, lalagyan natin ng kaunting lupa. Binutasan ko na rin yun. Tapos sa ibabaw naman ay lalagyan naman natin yan ng mga buhangin. Tapos mga bato-bato. Nugasan ko nga munang mabuti bago natin ilalagay dun sa ating mga aquarium. Ay naku, tuwang-tuwa na naman ako guys dahil nga may mga aquatic plants na naman tayong pandagdag dito sa ating mga betta fish. Syempre, tuwang-tuwa din yung ating mga betta fish dyan dahil meron naman silang bagong paglalaruan. Ang ganda nga nito guys, coin plant yata ang tawag dito kasi kapag nilagay mo dyan sa mga aquarium, yung mga isda umiibabaw dun sa mga bilog-bilog na dahon, nagiging resting area nila. Kaya naman napakaganda talaga nitong aquatic plants na to. Dahil nga hindi ko nilagyan dun sa ilalim ng lupa, so nilagyan ko na lang siya ng maliliit na pot, tapos dito na lang natin nilagyan ng lupa at saka ng buhangin sa ibabaw. Ang purpose ng buhangin is para hindi matanggal yung nutrient ng mga lupa at hindi umibabaw. Kumbaga, pampabigat din dun sa ating mga pot na ilalagay dyan. Tapos may mga bato pa akong nilagay sa ibabaw ng pot para talagang hindi sila iibabaw sa tubig. O diba? Ang gandang tignan. Nilagyan ko rin pala yung ating mga baby fry, maliliit natin. Magto 2 weeks na rin ito guys. Ayan, ang cute oh. Nakikita ko nga sila, sobrang liit nga lang hindi nyo na makita. Is umiibabaw talaga sila dun sa mga dahon. Nandun sila nagpapahinga. Ang cute talaga. Grabe, nakaka-addict mag-alaga ng isda guys. Buti na lang meron tayo dito sa paligid. Mga libre lang. Nag-o-order pa ako dati ng mga ganitong plants. Kadalawang order pa ako guys ng mga aquatic plants. Meron naman pala dito sa mga paligid-ligid lang. Hindi ko kasi alam na mga pwede pala yun guys. Ngayon, maghahanap na ako sa mga ilog, sa mga palaya na pwede pang mailagay dito sa ating mga betta fish. Mas masarap nang tingnan kasi nga may green color na dun sa ating aquarium. Ayan, pakainin muna natin at nang makapagpahinga na sila dahil gabi na. At kung nandito ka pa rin nanonood hanggang sa dulo, maraming salamat naman. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Huwag niyong kalimutan mag-follow para sa susunod na mga updates. Salamat! Harvest time! Paggising ko nga ay na-harvest na ni Papa Alden. Hindi natuloy natin na vlog. Dito na nga, hinuhugasan niya na yung mga luya. Nabot din nga yan ng 1 year mahigit guys. Ito na yung mga laman. Ayun nga sa harapan ng bahay natin, yung ating mga pechay doon. Tapos dito yan guys sa likod, nakatanim. Na nililinisan namin ngayon dahil balak namin taniman ulit. And ngayon, okra naman. Ang tagal kasi guys ma-harvest ng luya. Meron nga ditong natumba na puno ng avocado nung bumagyo. Pero hindi namin tinatanggal kasi namumulaklak siya ngayon. Na rin ngang mangilan-ngilan na bunga yung avocado. Dito naman sa may gilid na kabila ay tinaniman naman natin ulit ng pechay. Ayan nga, at meron na naman tayo dyan sa baba. Nilagyan ko rin yan ng ibang okra. Magtatanim tayo dun sa kabilang likod guys ng mga sitaw at saka okra ulit. Buti yung mga yon baka hindi kainin ng mga manok. Medyo malawak-lawak ito guys, kaso nga lang hindi masyadong nasisikatan ng araw kapag umaga dahil madaming puno. So abang-abang ulit kayo sa update. Salamat sa panonood. Mas maraming taniman dito naman sa likod ng bahay namin. Dahil nga maraming sako ng semento na ginamit sa pagpapatayo ng bahay ni Father. Ayan nga, at taniman muna natin. Meron nga dito sa likod ng bahay namin na tumba na puno ng saging. Ayan nga, pinutol-putol namin. Tapos nilagay ko sa ilalim nitong mga sako. Tapos meron na rin kami dito hinakot ni Papa Alden na lupa. Tapos hinaluan na rin namin yan guys ng mga kung ano-ano. Katulad ng kokopit. Tapos yung mga ipa ng palay, yung balat ng mga palay. Tapos nilagyan ko ulit ng balat ng mga saging. And then yung lupa ulit. Para nga mas maging mataba yung ating mga itatanim dito.
Pagkatapos na nga tayo dito mag-layer, lalagyan naman natin yan ng ipot ng mga manok. Kami pa kasing mga pechay na pwedeng ilipat. Nagsisiksikan kasi sila dun sa ginawa natin na una. And pala yung mga manok natin na laging may ipot. Pagkatapos tinutuyo namin yung mga ipot, yun yung pataba naman na ilalagay natin dito. Ayan nga, meron tayong naipon na isang balde na naman guys. Tuyong-tuyo na yan guys. Kaya nilalagay na ni Papa Alden dito sa ibabaw. Hindi na natin kailangan bumili ng mga organic na mga pataba. Dito lang sa paligid natin, makukuha na natin yung ating mga kailangan para sa ating mga tanim. Pagkatapos naman lagyan ng mga pataba na ipot, ay nilagyan ko ulit yan ng lupa. Sobrang nakakaaliw, tapos maganda pa yung panahon ngayon, kaya naman masarap talaga magtanim. Tapos meron pa tayong maaani pagdating ng araw. Ito nga yung mga pechay natin, kukunin ko yung ibang maliit, ililipat natin dun sa mga sako para naman lumaki-laki pa sila lalo. Tapos nga ng 2 araw, nilagyan ko na naman guys ng lupa. Meron na naman kasi akong nakita dun sa pinagsunugan ng basura. Kaya naman pagkatapos niyan guys, kinahapunan ay nilipat ko na yung mga pechay. Ang ginawa ko nga, tigdadalawa na dito sa isang sako kasi sobrang dami ko pang nakuha dun sa ating unang ginawa na bed garden. Pagkatapos nga nito ay magpapatubo na ulit ako, magpupunla na ulit ako guys ng pechay kasi next week iha-harvest na natin yung unang tinanim natin para naman meron tayong pampalit, hindi tayo mawawala ng pechay. Sobrang mahal din kasi ng pechay guys, kaya naman mas maganda kung ganito magtanim-tanim na lang tayo. Dumating na nga si Papa Alden, kaya naman tinulungan ako dito maglipat-lipat. Mula talaga bata ako, mahilig talaga ako guys magtanim-tanim. Bukas nga ulit, abangan nyo, doon naman sa isang likod namin guys, magtatanim naman kami ng mga okra. Diretso na natin yung sa lupa dahil meron pa doon kaunting space. Ito kasing mga pechay ay kinakain ng mga manok, kaya kailangan nakataas yan. Hindi natin pwedeng idirekta sa lupa itong pechay dahil uunahan tayo ng mga manok na mag-harvest. Kaya naman ganyan ang ginagawa namin, nakaibabaw po siya. Marami kasing manok ditong gala-gala. Tapos nilagyan din namin yan ng mga bunot sa ibabaw para hindi natutuyuan. Nagiging moisture kasi yung loob kapag merong bunot sa ibabaw. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Kalimutan mag-follow and thank you for watching. May bago na naman akong taniman dito sa likod ng bahay. Tara, sama kayo, maglinis tayo at taniman ulit natin dito sa likod namin. Puputulin rin natin ng ibang mga kahoy para masikatan ng araw. At syempre, dahil masikat yung araw, kailangan natin muna mag-sunscreen. Ito talaga yung sekreto, kaya naman hindi masyadong tumatanda yung mukha natin. Uy! Kidding aside, yung sikat kasi ng araw, yung UV rays, yan yung number 1 cause ng problem sa skin natin sa face. Kaya naman maganda na may protection tayo, kaya gumamit kayo ng mga sunscreen guys, bago kayo lumabas ng bahay. Everyday ko nga pala yan nilalagay, umaga tsaka hapon. Ito nga palang gamit ko ay si Hikari. Kayo, ano pong ginagamit nyo dyan? Ito sa comment section ko saan ko nabili to. At ayun na nga, dahil nga Sunday ngayon, walang trabaho si Papa Alden, kaya naman pinatulong ko na dito. Tignan nyo naman kasi dito sa likod namin. Hindi na nga nasisikatan ng araw, kaya hindi magandang taniman dahil hindi gaganda yung mga tanim natin pag walang sikat ng araw. Meron kasi ditong natumba guys na avocado, gawa nung bumagyo nung November. Hindi ko nga yan pinapaalis dahil nga ayan, sobrang dami niyang bulaklak guys. Sayang naman. Kaya naman sabi ni Papa Alden, ito lang daw sa baba yung aalisin niya. Hihinayang talaga kami guys dahil masarap kasi yung bunga ng avocado na to. Nabuhal nga siya nung bumagyo. Ayan yung mga ugat niya nakalabas na. At syempre proud na proud ako dyan sa papaya namin na iisa ang bunga. Nakasurvive kasi yan nung bumagyo dito. Hindi talaga naalis yung mga dahon niya guys. Hindi man lang nasira kahit bumabagyo. At ayan na nga, sabi ko ay bawasan na lang itong puno ng kakao kasi yan naman talaga yung humaharang sa sikat ng araw sa umaga. Hindi rin yan masyadong namumunga guys, and tatakpan niya pa yung mga bulaklak na mga avocado. Ngayon ay talaga namang maaarawan na ang ating avocado at saka yung mga itatanim natin dito sa likod. Bali dito nga nakatanim yung mga luya na na-harvest natin guys. Yun naman na itatanim ko dyan ay okra, tapos mga sitaw. Natulong ko na nga din itong 2 kong anak na magwalis-walis dahil puro na naman nga mga cellphone. Kinahapunan nga ay ito na, naitanim ko na pala yung mga okra dito guys, hindi ko na nabidyohan, excited. Yan ko rin pala yan ng coco peat, makikita nyo yung mga color brown. Diyan din nakatanim yung ating mga okra. At dahil nga summer ngayon guys, kailangan nating diligan to umaga at saka hapon para tumubo agad yung ating mga nilagay na buto. Natatakot ko na naman kung mga manok na naman ay lumapit ay kakayasin na naman to sigurado. Kaya naman nakita ko yung mga nasa gilid ng kapitbahay namin kasi naggamit sila ng kawayan ay kinuha ko at itinilagay ko dito. Sigurado makakatubo yung ating mga okra at hindi kakayasin ng mga manok. So nga lang, merong aligid na pusa dyan. Ako po, patay. Mukhang mauunahan ng fertilizer tong ating mga tanim dito ng pusa. Wala kasi kami guys maayos na bakod, kaya naman yung mga manok pati ng mga kapitbahay ay nandito nagkakayasan. Pag nahuli ko kayo ay siguradong tinula kayo sa akin.
Umaga na nga nito guys, kinabukasan, dinidiligan ko na naman yung ating mga tanim at hindi naman nga kinais ng mga manok, thanks God. Wala tayong itetinola ngayon. Plano ko nga sana gamitan to ng kulambo guys, talagang tatakpan ko lahat. Mamaya ngang hapon pag hindi na ulit mainit ay lalagyan ko naman ng mga bunot yung mga gilid nito. Tapos pag tumubo na sila ay pwede na nating dagdagan ulit yan ng mga matatabang lupa, mga pataba, mga balat na mga prutas, balat ng gulay, mga dahon-dahon at kung ano-ano pang pwede nating ipampataba dito na organic. Kaya naman huwag kalimutan mag-follow para sa susunod na mga update. Salamat sa panonood nyo, hanggang dito na lang muna. Happy gardening mga kagulay! Uy! Ay wait lang, ayan na, lumalapit na yung mga manok guys. Meron na tayong itetinola. Parang feeling ko gagawa ako dito ng kubo para mabantayan yung mga tanim natin. Tapos may papaya, sakto sa tinola yan.